Uh, Hi guys, good day sa tanan nga listeners sa ako ng uh, mga videos pala. Nagsahilo ko diyan sa amon nga kusina ako guys, kay medyo gahon to sa sala para sa medyo silent pala nga background sa recording. Okay, may share ko pala guys ng isa ka verse sa Bible. It says, the love of money is the root of all evil. Take note guys, it is the love of money, not money itself, as the root of all evil. So, anong but silungon sina guys? Kung wala ka kwarta, chances are, mangawat ka. Damo sang crimes nga nakubit tungod wala sila kwarta. So kung may kwarta ka, wala ka gahimo sang crime. So paano nga ang kwarta nga naga-prevent sa imo to commit crimes? Hindi ta guys pagpalanggaon. Okay? Ako guys, why ko yaga pati nga ang Bible, naga-contradict siya kagalingon. Kaya kung ang kwarta, hindi ta pagpalanggaon, diri naman nga another verse of Proverbs, Bible man gyapon, nagasiling nga money is a protection. So kung ang money nagaproteher sa aton, paano nga hindi mo pagpalanggaon ang isa nga nagaproteher sa aton? Di ba guys, do ka conflicting sa mga statements nga na-derive natin from the Word of God. Okay, let me give my thoughts to it guys, no? Ano gid ang butsilingon sa pagpalangga sa kwarta nga bawal palanggaon or evil palanggaon ang kwarta? Okay, for me no, ang pagpalangga sa kwarta do do comparable bala sa supposing isa ka tao hambalon mo nga I love you, I am a slave to you, I'm crazy for you, bulag ako nga nagapalangga sa imo. So magsiling kita guys sa Bible nga ang meaning gid gali sang pagpalangga sa kwarta, ang pagpaulipon sa kwarta. It is loving money and allowing yourself to be a slave to it. Amuna sa that is what makes it evil guys. So himuon ta guys, it is obvious nga instead nga kitang himuon ulipon sang kwarta, ang kwarta guys, ang aton himuon ulipon. Hindi nga kita himuon slave sang kwarta. That's why guys, ti ako ya unemployed ako, I am into business. Any product nga mapuslan under the sun, gina-carry ko na, especially ang akong pinaka-flagship product, among agriculture products. So may mga kilala ko dira nga tungod hindi successful ang ilang mga ginahimo, ginapabangod na lang nila sa isa pa gid ka verse sa Bible nga siling ni Christ, untati nyo ang pagpangita sang bahandi sa duta, kundi ang bahandi sa langit. Tiyan mo na guys, do ka extreme sang ilab lang nga pag-interpret sina nga why na sila nag-ileskwela, why na nagpaninguha, do self-denial bala guys, nga ara na lang sila sa simbahan, pobre, gapangayo kayo, but pirdi sila sang ilang nga mga leader sa simbahan, nga nagabato niya guys ang mga donation. So amo na bala sa aton day to day nga pag paninguha, may isa ko ka saying nga nagasiling nga siling da, a man of vision commits only one mistake. That is the mistake of losing his sight, because if you lose your sight, you lose the vision. Kinanglan guys, focus kita sa aton mga dreams, sa aton mga ambitions, kag finally hopefully kita tanan malabot agad ang aton pinaka minimithi, which is financial freedom. Anong mo silingon guys, mo siling ka financially free. It is a situation guys where you don't have to worry about money.
Okay? So may isa ka author before nga ang iya definition sang wealth do nakahatag sa akon sang impression lang nami. Sila niya guys, wealth ko no is when you can stop working today knowing that you can survive because money will come your way somewhere somehow without you having to work for the rest of your life. So guys, hasta lang na ako ma-share for today. See you next time. Good luck.